Discussion tayo. Ayan, sabi ni... Sino ba yung nagsabi doon? Ang hirap pero ang ganda. Sige. Yung next, hindi na mahirap. Tapusin na natin tong hypostatic union. Sige. Yung kay Kel muna. Yung nandito sa chat box. Sabi ni Kel, yung inabsorb ni Christ yung judgment, sinalo yon ng pagkatao niya, hindi yung pagka-Diyos niya. Kasi kinaya niya yung judgment dahil sa pagka-Diyos niya rin. Kasi hindi po kaya kung human nature lang po, di ba? Paano kaya i-expound ito? Yan. So, I think naisip mo to dahil dun sa binanggit ni Turitin kanina, tapos in-expound natin, na yung nag-suffer ay nag-suffer sa kanyang humanity pero hindi umabot yung suffering sa kanyang divinity. So totoo na yung ginudge, kailangan nating isipin, isa yun sa point kanina, na ang lahat ng yan na nangyayari sa human nature ni Christ ay nangyari kay Christ. Yun ang kailangan isipin. Hindi yun nangyari sa nature lang. Hindi nangyari sa nature lang. Nangyari yun sa person na may nature. So, kinaya niya yun. Of course, ang isang reason kung ba't kinaya niya yun ay dahil sa power ng Holy Spirit. Isa yun. Tandaan natin na ang nag-empower kay Christ bilang isang, ang sabi ng John chapter 3 is, He has the Spirit without measure. Kaya Jesus is a spiritual man in the sense na ang kanyang palaging company ay ang Holy Spirit. May isang chapter si Mark Jones sa Knowing Christ, kung saan in-emphasize niya yan. Si Jesus ang man of the Spirit. Kinaya niya yung lahat ng yun dahil sa mismong ginawa ng banal na Spirito sa kanya, sa kanyang pagkatao. So, dalawa yung meaning ng paano kinaya. Yung isang kinaya, missionally, sa kanyang mission, empowered yun ng Holy Spirit, of course. Pero yung sense na kinaya niya yon, katulad sinabi ng Acts, sa Book of Acts, the grave cannot hold him. Yung sense na ganon, of course, it pertains na yon sa kanyang divinity. Siya ay sinless at siya ay divine. Therefore, may isang sense na yung judgment na yon ay totoong judgment na kayang maging atonement sa sins of the world, sa sins ng mga makasalanan. Kasi kung pagkatao lang, walang person na pagkatao, hindi pwedeng mag-atone yan. Pero dahil yung namatay, yung sumalo ng judgment ay yung person ng Logos, therefore, may bearing yung kamatayan ni Jesus. Yung judgment mismo na yun. At naging atoning yun para sa mga makasalanan. So, kailangan kong isipin to, kailangan natin isipin to, yung sense ng kinaya. Pwede nating puntahan to sa iba't ibang direksyon. Pero tandaan natin, totoo siyang namatay. Anong ibig sabihin ng totoo siyang namatay? Totoo siyang na-consume ng judgment. Hindi siya muntik mamatay kasi Diyos siya. Hindi, totoo siyang namatay. Totoo siyang na-consume ng judgment ng Diyos. In that sense. So anyway, baka gusto baka may clarification ka doon, Kiel, sa ano mo, sa pinanggagalingan ng sa question mo. Yeah. May ano lang kasi, may iba-ibang mga consideration lang naman.
Sige, other question or comment, you can raise your hand o kaya naman mag-chat. Si bro, sa transform and reforming, go bro. Sorry, mahina talaga ako sa pangalan. alam ko ilang beses ka na naka-attend, pero ano ulit name mo? This is Brother Julian po pala, Julian Percius. Julian, so, ako po yung, okay. Si Julian. Yes. So, admin of TRFC. So, very blessed talaga itong topic na to Yung kasi page. it's all for the glory of Him kasi kung ako lang man, walang-wala talaga eh. It's all for the glory of God lang talaga. And I'm very blessed by this lesson kasi it clearly emphasizes talaga yung when we worship Jesus, how do we truly understand when we worship Him? So talagang in this topic, we worship God as God-man, not because of the body, but because of His personhood as truly God, truly man. Kasi sabi pa nga nila ni MacArthur at Sproul at any theologians. So, ano talaga? Masasabi talaga natin nga we truly worship a God who is not only in His deity but also in His humanity. So, talagang Christ is unique and this what makes Christianity unique. And yes, minsan hindi ko it really napapatanong lang din ako kasi marami tayong mga kino-quote minsan na yung mga quotes nila ni Luther when it comes to Christ or when it comes to godliness, pero parang na-encounter ko dito sa lesson na to na what? Meron pala pinagkakaiba yung properties or something na yun. So parang doon ko na parang mas napagtanto kanina na ano talaga, when it comes to the reform view, hindi naman talaga perfectly talaga na-understand natin, pero we are close to as what the scripture says about Christ, especially when we read the gospel accounts. Kasi sa aking Bible reading, I am currently in the book of John. So talagang nakikita talaga natin nga Jesus in His deity and Jesus also in His humanity. Especially sa book of Luke, yung prayer niya doon sa sa Garden of Gethsemane sa Luke 22 na parang sinasabi doon na yung sa agonizing prayer ni Jesus parang may sweat of blood na yung nangyayari. Nakalimutan ko saan banda sa Luke 22. Parang sinabi doon. So talagang nagre-reflect talaga yung humanity ni Christ. Totoo siyang namatay, ngunit totoo din siyang nabuhay. So masasabi ko talaga nga in this lesson talaga the most important thing that we truly understand is the personhood of Christ talaga. Kasi Christ matters the most. Kasi pag mali yung theology natin about kay Christ, it does not matter where we get things right. Talagang babagsak at babagsak talaga if we don't know Christ well. And because Christ is the seed of a woman in Genesis 3:15 at siya talaga yung pinanggagalingan sa lahat ng lahat ng prophecies even from Genesis up to the end. Yan lang po, Pastor. Ayun, maraming salamat kay Bro Julian. Ayan. Sige po, other reflection din. Ayan, reflection din dito or any comment or mga question. You can raise hand o kaya chat dito sa atin.
Sige, any question or comments? Si CJ at Colleen. Hello po, Pas. CJ po to. Ayun. Grabe. Picture ni Colleen, tapos boses mo. May ibang union to. Marital union. Hindi yan hypostatic union. Sir, ano Okay, lang po, CJ. Pas, yung mag-question lang po sa pagdating sa usage of words, terminologies. Kasi pag nadadaanan ko sa ibang street preachers when explaining yung the gospel and Jesus Christ himself, they use the word limit. It's like they say that Christ limit himself to become God-man. So confirm ko lang po kung appropriate po ba yung terminology na limit gamitin, or should we just use humbled himself, or baka may proper kayo take kayo doon, Pas. Thank you po. Yung comment ko lang doon, mahirap, una sa lahat, mahirap yung ginagawa nila, yung street preaching. At ang hirap namang ang i-communicate mo kaagad kapag nag-street preaching sila at nakikipag-discuss ay yung hypostatic union agad yung banat nila. So, naintindihan natin yan. Kaya lang, dalawa lang yung reason kung ba't nila ginagamit yung language na yon. Either una, mali talaga yung intindi nila sa hypostatic union. Ayan. Or pangalawa, tama yung pagkakaintindi nila sa hypostatic union. So kung mali yung tingin nila sa hypostatic union, ang ibig talaga nila sabihin doon, katulad nung sa kenosis, controversy, ang iniisip talaga nila doon ay yung pagiging Diyos ay naging dormant muna. Ganon. Siyempre, hindi naman natin pwede i-judge ang mga street preachers kaagad. Pero possible yon. Ganon. Or, ginagamit lang nila yung word ng John chapter 1 na merong sense na ang term kasi yung veiling. Ayan. So, parang tinakpan muna yung kanyang kaluwalhatian, na veil muna yung kanyang glory. Pero, ang ibig sabihin talaga doon ng scripture ay sa kanyang pagiging tao. Dahil totoong naging tao siya. Therefore, hindi siya tumigil sa pagka-Diyos, pero hindi nila mahalatang Diyos kasi tao eh. So, comment lang natin yon kapag may mga ganong language. Either, totoong hindi naintindihan or totoong naintindihan nila. Kaya nila ginagamit yung word na yun. Yun ang importante kasi pag nagsasalita tayo. Kaya hindi naman natin ine-expect, kunyari, street preaching. Hindi naman natin ine-expect na kailangan yung word mo, precise. Maganda sana kung precise. Maganda sana kung yung sinabi mo kanina, he humbled down himself. O kaya pwedeng gamitin yung mga words ng mga fathers na remaining what he was, he became what he was not. Siya ay naging totoong tao, kaya hindi siya, at yun yung pagpapakababa niya mismo habang hindi siya tumitigil sa pagka-Diyos. So, in short, shorter language, pwede yun, bro. Yung word na he humbled himself, he emptied himself, Philippians 2. Pero ang pinaka-important ay hindi yung use lang, kung hindi understanding. Kasi conversation yun discourse yun They can explain. Ayun bro, hindi ako masyado magiging technical sa language compared sa meaning nila at willingness to elaborate. Understood. Thank you, Pas. Ang galing. Talaga, mahalaga din talaga yung context kasi syempre pagdating sa in the environment ng street preaching sa isang unbeliever, ang hirap nga naman ipaliwanag ng
hypostatic union, ng God-man. It's gonna be mahirap para ipaintindi sa kanila agad-agad. So, I guess they tend to use some words na mas magkakaroon ng magagrasp somehow agad nila yung kung sino ba yung Panginoong Jesus. Yun lang po. Salamat po. Saka depende sabi mo, depende sa context eh. Baka nadaanan lang 'yun kasi may iba silang point, iba silang topic. Opo. So, pwede naman 'yan. Hindi naman talaga ang question na hypostatic union. Pwedeng ganoon. Yes. Thank you po, Pastor. Ayan. Sige. Si Arvin, Govin. Hello. Clear ba ka pa? Yes. Alright. Kasi clear nung picture. Clear. Kanina. Sige, mas wait lang. Gusto lang yung reflection. Nakaputol. Lagay ko lang yung second. Kung kay bro CJ Pass, di ka naging technical tayo, maging technical tayo. Maging technical tayo? Sige. Share ko muna yun sa short reflection. Muli, salamat pa sa study. Magandang gabi muli sa atin mga kapatid. Let me read. The wonderful mystery of God is that Jesus Christ is fully God and fully man. The wonderful miracle to believe in faith, in that God does not violate his own perfect nature, with Christ taking on the clothing of the flesh here on earth during that landmark redemptive period. So, kumbaga pa sa lahat ng mga kwento ng redemption, kahit sa mga sa mga journeys and experiences ko sa pagbabasa ng mga ibang religion, kasi may time din naman na naging curious ako sa lahat ng mga uri ng religion na meron dito sa balat ng lupa. Sa atin lang talaga yung may unique na situation na ganito, na kung saan yung pinaka-Diyos, yung pinaka-perfectong being, or should I say, the most holiest of all, nagkatawang tao, tapos siya pa gumawa ng paraan ng lahat-lahat para maligtas tayo. He took on that which was imperfect towards his perfection. And mystery dun, sa miracle din dun pas na minsan, of course, baka struggle din to na ibang mga kapatiran natin na tinitreat natin to na hindi parang Trinity. May part talaga na parang Trinity na kailangan mo paniwalaan as is. Jesus Christ is both fully God and fully man. Parang hindi man ma-articulate natin yung pinaka-best sa pamagitan ng mga studies, sa pamagitan ng mga pag-aaral, sa gabay ng Orthodox na Church, magagabayan tayo sa tapat na paniniwala patungkol kay Kristo. At yun naman yung point talaga. Na gradual din naman yung revelation sa atin, hindi naman isang bagsak agad. Of course, meron mga graces, may mga gifts na isang bagsak na natutunan. Pero over time din nakakalimutan, so binabalik ulit pamagitan ng iglesia, pamagitan ng kamay ng Diyos. Yan, salamat sa study pa. Muli, magandang reflection siya at magandang paalala. Si Kristo ay tunay ng Diyos at tunay na tao. Kailanman ay hindi ito magbabago hanggang sa pagwakas ng panahon. Yan lang naman. So, sa questions ko pa, dito tayo medyo papasok sa technical jargon. Ayoko maghanap ng tinatawag na simplistic na model or simplistic na explanation. Pero sa question 1 ko, how do we present a simple, precise sentence or phrase to summarize the hypostatic union? Pwedeng related na sa previous mga sessions natin. Ano masasabi mo pas yung parang tawag dito? Yung safe pero comprehensive enough na summary pag sinabi natin hypostatic union. Tapos yung sa pangalawa, more on reminder na lang din on what's the most common and dangerous unorthodox and erroneous belief na pwede natin ma-encounter with regards to the hypostatic union. Kaya lang naman pas. Yung sa number 1 bro, yung pinaka-basic, yung hypostatic union yung pinaka-summarize talaga, medyo madali siya, medyo brief siya. Sinabi natin, Jesus is one person with two natures, divine and human. That's it. Sakop niya na lahat. Ngayon, magkakaroon lang dito ng discussion, magkakaroon lang dito ng pagkakaintindi katulad later on. Ano yung relationship ng dalawang natures, ano yung relationship ng persons and natures. Doon ngayon magkakaroon ng mga ng differences, doon magkakaroon ng challenges, doon magkakaroon ng iron sharpens iron, kung paano dapat maintindihan yung union na ito. Pero yung pinaka-basic talaga ng hypostatic union, yun mismo yun. Si Jesus ay iisang hypostasis, iisang person na may dalawang kalikasan. Pagka-Diyos at pagkatao. Sakop na ng lahat.
nung tinuturo nun. Ano yung pinaka-erroneous regarding sa hypostatic union? Dalawa ang pinaka-erroneous na tinuturing natin cult. Kasi may mga ibang cults pa, pero yung mga ibang cults parang mga mas lesser na siya. Ang pinaka-dangerous ay yung, of course, makaka-affect sa salvation. Pag dinenay na si Jesus ay totoong Diyos. Ano yan? Erroneous na yun sa hypostatic union. Kasi error yun eh. For example, adoptionism, na si Jesus hindi siya Diyos, pero later on, inangat siya. Arianism, hindi siya talaga Diyos, nilikha lang siya na pinaka-greatest na creation. Ano yun? Hindi pwedeng maligtas ang isang tao nang hindi kinikilala si Jesus na Diyos. Kasi hindi ko pwede iligtas ng tao. Paasa ako kay Jesus para sa kaligtasan ko, pero hindi siya Diyos. Walang salvation doon. Dangerous yon. Pero equally dangerous din, yung sabi ni John sa 1 John, kapag dinenay yung pagiging tao niya. Kapag iniisip si Jesus ay Diyos lang, pero hindi siya totoong tao, hindi rin pwedeng hindi maka-apekto yon. Hindi yung dalawa, bro, na pinaka-dangerous. Denial ng true, bro. Kunyari, in-affirm naman. In-affirm ko si Jesus ay Diyos at tao. Tapos nagkaroon lang ng mga problem beneath. Hindi lang maintindihan yung relationship ng pagka-Diyos at pagkatao. Kunyari, sa Lutheran, kahit nga dun sa Monophysite, Eutychian yun, yung sa Nestorian, I believe, ano yun eh, confusion yun. Sa relationship ng person at ng natures. Pero hindi siya denial. So, yan ang pinaka-worst. Kapag sinabi na hindi siya totoong Diyos, pag sinabi na hindi siya totoong tao. Ayun, baka may ano ka doon, bro. Follow-up or mga comment. Final comment na lang, Pas, sa'yo. Salamat, Pas, dun sa paglilinaw talaga na minsan yung pinag-usapan natin itong mga deep doctrines of God. Ito, makabalik din tayo sa pinaka, hindi naman simplistic, hindi sa most simplest and most basic truths talaga. Kasi hindi naman dapat gano'n ka-complicated unawain yung Diyos kung tayo na siya yung source ng liwanag at katotohanan. Na nagiging komplikado lang yung katotohanan pagka pinipilit natin yung hindi yung katotohanan niya, kundi yung katotohanan na gusto natin ipamalita sa iba. And usually, common naman din pa sa mga cults na pag-usapan natin in the past, na study na rin sa church, na minsan naman hindi dahil lang sa maling pagkakaunawa kundi may agenda din kasi na gustong ipilit na magmukha silang mas tama kaysa sa totoo at ma-elevate na yung sarili nila. At doon naman din babalik yun sa mga nag-assert na si Christ ay hindi tao. Nasobrahan na sila sa nila, sa righteousness nila. At ang nagiging issue naman sa nag-assert na walang divinity si Christ, na tao lang siya, ay pinapababa yung Diyos to the point na pwede siyang apak-apakan. Kaya yun talaga yung mga implications na nakikita ko pa kung bakit nag-spring up yung mga ganong errors. Salamat sa Diyos at nawa ingatan yung buong ARBs at yung mga Reformed churches din na maintain tayo hindi lamang sa orthodoxy kundi sa biblical inerrancy talaga. Na itong mga katotohanan na to pinaghirapan, sumikapan ng mga naunang forefathers natin. Parang sayang naman kung di natin i-maintain hanggang sa end of our generations, hanggang sa mga susunod na henerasyon. May pasa nga yung tapat na orthodox teaching. Kasi kung di tayo, sino pa ba? So yun lang naman, Pas. Salamat sa Diyos sa hypostatic union. Salamat sa study, Pas. Maganda yun kasi i-maintain natin kung ano yung kumbaga na-establish na. Hindi sinasabing tanggapin without study. Pero kailangan i-maintain. Kumbaga bago tayo pumunta doon sa iba pang mga, alam mo yun, mas thinner points ng theology, kailangan mag-establish muna tayo sa established na orthodox na theology.
kapag na-establish tayo doon, ma-refresh tayo doon, yun yung magiging foundation natin eh. Kung bakit na pag-uusapan pa, yung mga, mga very specific, yung mga hindi pa natatackle before. So, matatackle natin yung mga hindi pa natatackle before kapag nagkaroon na tayo ng sense ng dumaloy na sa pag-faith mismo natin, yung mga established na. So, yes, yung 1689 natin, meron doon ng mga differences, di ba? Bago doon sa mga differences, mas maganda, ma-master natin yung nakalagay muna doon. Tapos saka later on, yung mga differences. So, kasi doon nag-agree lahat eh. Doon nag-agree yung sa Westminster, doon nag-agree sa Savoy, doon nag-agree yung mga rebab, doon muna. And then, after that, okay, pwede natin pag-usapan yung mga distinctions. At isa to doon, yung pagiging God-man ni Christ. Thank you doon, bro. Sige pa. Yun lang naman. Salamat. Sige, other question or mga comment? So you can raise your hand or pwedeng mag-chat. So yung pinaka-last na study nito ay sa Sunday na, sa hypostatic union. Pero yung sa Sunday ay na lang, mga application. Application ng hypostatic union. So yung kanina kasing application yun ng communication of properties. So yung application ng hypostatic union in general, yun yung final sa Sunday sa Bible class. Tapos yung mga Monday studies, pwede kayo mag-suggest sa mga susunod na studies, pag-aaralan natin. Pero normally, inline dun sa mga magiging Bible class sa church. Pwede nating isama yon. Sige, meron pa. You can going once, twice. Okay, sige. Wala masyado ngayon. We can close in prayer. Manalangin tayo as we end yung study tonight. Manalangin po tayo. Aming Ama, pinupuri ka po namin sa aming pag-aaral tungkol kay Jesus, tungkol sa iyong anak. Makabagi naming Ama at makapangyarihan sa lahat. Ang pinakagusto mo ay makilala namin si Jesus. Ang pinakagusto mo ay ihayag yung iyong bugtong na anak. Kaya tinihiling po namin na ito ay maging mga simula, maging mga introduction kung paano namin siya dapat kilalanin pa at hindi rin kami magkaroon ng false confidence na alam na namin lahat tungkol kay Jesus. Ito po ay maging hudyat kung paano namin dapat isipin na walang hanggan namin siyang dapat kilalanin. Hindi namin pwedeng sabihin, kilala ko na si Jesus. Hindi ko na dapat saliksikin yung Bible. Sa ganong uri po ng peligro ay iligtas mo kami. Sa ganong uri po ng pag-iisip ay salba mo kami, O Diyos. Kung hindi, tuloy-tuloy sa kaalaman at biyaya ni Jesus, doon mo kami palaguin. Patuloy namin siyang makilala intellectually, patuloy namin siyang makilala personally at communally, O Diyos. At lalago kami sa aming exercise ng aming communion sa Kanya kung totoo namin siyang kilala sa isipan namin.
Kasangkapanin niyo po ito na ang sinasamba naming Jesus ay ang mas kinikilala naming Jesus. Papuri po sa iyo, Ama, at gamitin mo ito para sa aming Christian faith, Christian life, at para sa aming personal worship sa iyo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo ito sa pangalan lang ng aming tagapamagitan na totoong Diyos at totoong tao. Amen.